Eto na mga kabasketball, AJ Edu posibleng hindi makapaglaro sa Gilas sa darating na FIBA o QT. At Kai Sotto malapit na makabanggaan yung iniidolo niyang NBA player at napabilib niya naman itong former NBA player. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Kanina nga mga kabasketball, sa inilabas na balita ng One Sports ay sinabi na nga nila na formal nang na-demote itong kupunan nitong ating pambatong si RJ Abarrientos na Shinshu Brave Warriors at AJ Edu na Toyama Grouses. Kasi nga sila yung mga pinaka mababa yung nakuwang panalo. Napakalaking sayang netong 14 na laro netong ating pambatong si AJ Edu, no? Kasi nag-a-average siya ng 13 points at almost 9 rebound per game mga kabasketball. Napakalaking tulong sana yan sa Toyama Grouses kasi nagkaroon nga siya ng injury. At alam naman natin na noong February hindi siya nakapaglaro sa Gilas dyan nga sa first window, kung saan sinasabi niya na aabutin lang daw siguro ng isang buwan or dalawa bago siya gumaling, no? Pero ngayon mga kabasketball, anong buwan na? May na. Pero hindi pa rin nakakapaglaro etong si AJ Edu. Ngayon tiningnan ko yung history na itong ating pambatong si AJ Edu. Na-injured pala siya noong 2019, no? Doon pa sa Batang Gilas, ACL injury. After niyan mga kabasketball, nung naglalaro na siya doon sa Toledo, doon sa college, na-injured din siya. Nakakuha rin siya ng knee injury. Pagkatapos niyan mga kabasketball, noong 2021, na-injury ulit siya mga kabasketball. Pangatlo na raw na knee injury niya yung time na yan. At 6 months daw bago siya makabalik. Tapos ngayon na naman dito nga sa Toyama Grouses 2023, na-injured na naman siya. At alam ko na operahan siya eh. So yun mga kabasketball, base sa nakikita natin, mukhang meron talagang iniinda sa tuhod etong si AJ Edu. At napakalaking dagok niyan sa ating national team, especially Latvia yung makakalaban natin sa Georgia, malalaking bansa. At wala akong nakikita, no, sa labas ng Gilas Pilipinas roster natin na katulad ni AJ Edu. 6'10", malakas rebound, may tira pa sa tres to mga kabasketball, malakas pa dumipensa, malakas ang katawan. So talagang mabigat yan para kay Coach Tinko. Hindi ko alam kung ina-anticipate niya na yan kasi nga kinuha niya etong si Japet Aguilar saka itong si Mason Amos. Pero hopefully ay makapaglaro itong si AJ Edu kasi kailangan natin si AJ Edu dyan nga sa laban natin sa Latvia at sa Georgia. Ngayon naman mga kabasketball, puntahan natin itong magiging bakbakan itong ating pambatong si Kai Sotto saka itong matagal niya nang iniidolo sa NBA na si Kristaps Porzingis. Kasi matagal na silang naipagkukumpara nitong si Kristaps kasi nga yung pangangatawan nila, tapos tumitira din sa tres. Pero alam naman natin na mukhang kailangang maging overall player or hindi lang labas itong ating pambatong si Kai Sotto. Kailangan niya rin maging matibay sa loob. At bukod nga dyan kay Kristaps, makakalaban niya rin itong si Davis Bertans. 6'10" din to mga kabasketball para dyan sa kupunan ng Latvia. Kaya kailangan talaga natin ng isang AJ Edu. Hopefully makapaglaro siya. Ngayon mga kabasketball, dito naman sa pinakabagong video na inilabas ng Kai's Journey. Pakisubscribe mga kabasketball sa YouTube kasi dito sila nag-update itong ating pambatong si Kai Sotto ng mga nangyayari sa kanya. Kasi nakausap nitong daddy niya na si Irvin Sotto, itong former NBA player na si Nick Pasecas. Nakapaglaro din pala siya sa PBA. At nabanggit nga ni Irvin Sotto na pinapanood niya itong laro ni Nick, no? At tapos naituro niya rin yung galaw na yon kay Kai Sotto. At ayon naman dito nga kay Nick Pasecas, talagang marami siyang naririnig na pinag-uusapan nga si Kai kasi hindi nga raw ganoon kalakas yung katawan ni Kai at marami pang bagay. Pero sabi niya, kaya namang magpalaki ng katawan ni Kai. At sinabi niya na talagang pagdating daw sa rebound, nahihirapan sila kay Kai kasi naglalaro daw si Kai above the rim. Kumbaga sobrang taas niya, nagtuturoan daw sila ng teammate niya kung sino yung kukuha ng bola. Kasi nga, pagka nasa taas na yung bola, wala na. Lalo na pag alley-oop, wala na silang magagawa mga kabasketball. At sinabi niya pa na merong bright future
itong ating pambatong si Kai Soto kasi napakatangkad niya raw. So hopefully maging maganda nga at magkatotoo itong sinasabi ni Nick Pasecas patungkol nga dito sa ating pambatong si Kai Soto. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.